Sa gitna ng lumalaking banta ng El Nino, ilang probinsya na ang nakararanas ng mga tagtuyot. 24 na probinsya na ang may drought, habang 16 o 14 ang apektado ng dry spell. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Tutok ang electric fan kay Malu Datul habang nagbabantay siya ng karinderya, lalo't senior citizen na siya at madalian niyang ma-high blood. Tumataas ang dugo ko, hinihika ako. So, laging nakatutok yung electric fan nyo kahit maliit lang. Tapos, tubig. Ngayong araw, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, 46 degrees Celsius naman ang pinakamataas na naitala sa buong bansa. Mula noong pumasok ang Mayo, namumula na sa mapa ang maraming lugar sa bansa na ibig sabihin ay mababa sa normal ang pag-uulan. Kabilang dyan ang ilang probinsya sa Northern at Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. So sa Luzon, meron po tayong 14 na lalawigan na nakaranas ng dry spell. Ito po ay ang mga lalawigan na mayroong 3 consecutive months na mayroong below normal rainfall condition. Samantala, 24 na lalawigan naman po ang nakararanas ng meteorological drought. Ito po ay 3 consecutive months na way below normal rainfall condition. Yan ay wala pa man ang El Nino na inaasang sasabay at magpapalakas sa habagat mula noong Hunyo hanggang Agosto. Maaaring magpatuloy ang El Nino hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Dahil nga enhance yung habagat natin during El Nino, which is June, July, August, September po yan, enhance ang habagat which can lead to heavy rainfall events over the western side of the country. Fewer tropical cyclone occurrence during the latter part of ng taon, dahil ang pinanggalingan niya malayo. Posible pong pag nakarating siya sa atin, malakas siya ng bagyo, It can be a typhoon or super typhoon category. Sa gitna ng banta ng El Nino, lalong nauungkat ang maitutulong sana ng mga puno, kabilang ang ilang dekada ng nabubuhay sa Quirino Avenue, pero pinagpuputol para bigyan daan ang isang elevated expressway na dudugtong doon. Sa 600 puno, 245 na ang naputol. Malungkot po kasi nakakalungkot kasi yung puno po, nagbibigay sa atin yan ng lilim kapag naglalakad po, kapag wala pang masakyan, tapos tsaka ng nalalanghap na fresh air. Sobrang init po ma'am kapag walang mga ganitong puno. Ang mga numero kagaya nito ay palatandaan na kabilang ito sa mga punong maaaring putulin dito sa kahabaan ng Quirino Avenue para bigyan daan ng SALEX project. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, mahirap para sa kanila na magputol ng mga puno lalo't mandato nila na protektahan ang kalikasan. Pansamantala munang itinigil ng private contractor ng proyekto ang pagpuputol ng mga puno para pag-aralan kung may iba pang mga alternatibo o paglilipat ng mga puno sa pamamagitan ng earth balling. Right now, the cutting, they voluntarily stopped and we're agreeable to this. Itigil muna. We're reevaluating kung ano pang pwedeng madagdag sa earth balling or pwede pa ma-avoid dun sa ibang mga trees. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.